Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Sa ibang attorney once na hinamak ang iyong pagkatao, totoo man o hindi, basta po nasira ang iyong reputasyon sa mga tao ay isang cyber libel na yon. Hindi, pinapaliwanag nga natin kung ano ibig sabihin nasira yung reputasyon mo. Ayan. May Sir, mga makinig ka, sir, ha? Halimbawa, minura ka. Yung pagmumura, that in itself, hindi po siya defamatory kasi it could just be an expression. Yung mga argumento, yung mga panghihiya na medyo generally worded, like masama ang ugali, may not necessarily be deemed as defamatory kasi nga mas pinapabura natin yung kalayaan na magpahayag ka ng opinion mo. Pero kapag yung pamamahiya ginagamit sa isang paraan na talagang very very specific, alam mo yung si Ma'am Jen, ganit sa pera yan. Pagka nakakita ng pera yan, talagang kinukuha niya, ninanakaw niya. Lahat ng tao dito wala nang tiwala sa kanya. Maaring yan po ay maging basihan para maging defamatory yan. Lalo na po sa mga politiko. Pansinin mo, di ba, may mga opinion na si Marcos ay magnanakaw. Di ba? Yes. Si Digong ay mamamatay tao. So pag itinimata mo ng libel yan, kadalasan, nadi-dismiss yan kasi yan ay expression ng opinion lamang. Pero kapag yan ay specific, hindi na opinion yun. Si Digong ay mamamatay tao. Nalaman ko po last week, may 3 tao po dito sa barangay namin, pinapatay niya. O defamatory na yun. Sana naiintindihan niyo po yun kasi kailangan ko siyang ipaliwanag sa inyo. Hindi po para lang automatic na sabihin na pagka may sinabing pangit, pangit na talaga. Kasi nga binabangga ang interest ng freedom of expression tsaka doon sa tinatawag na libelo, which is an unprotected speech. Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas.